Good afternoon, Yusek. Ma'am, what do you make of the appearance of Vice President Sara Duterte in the Senate yesterday? As we all know, she went there but she did not attend the trial proper. Okay, nadinig po natin ang kanyang binanggit at sa ating palagay marami rin naman natuwa na siya ay pumunta sa Senado at nabanggit ang kanyang mga kataga dahil sa hindi natin alam kung sa unang pagkakataon ba to ay nagkaroon siya ng basihan ng kanyang sinabi. Ating nadinig at napanood na sinabi niyang in this bloodbath, in this bludgeoning, I will be blooded but unbowed. So, meron siya naging basihan at nakita rin natin to sa social media. Mula kay William Ernest Henley ng Invictus. So, kinatuwa natin na sa ngayon ay may nagiging basihan na si Vice Presidente ng kanyang mga sinasabi. Well, anyway, feeling niya na bloodbath ito at alam naman natin na ito ang kanyang hiniling. Siya mismo ang nagnanais ng isang bloodbath. But sa kanyang maiksing salita, kahapon ay wala pa rin tayo nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. At hinahayaan na lamang niya ang abogado niya at ito naman ay malamang na kanilang strategy. At hindi pa naman talaga kinakailangan ang presensya ng Vice Presidente sa nasabing hearing kahapon. Pero mas nanaisin siguro ang taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa. But does the palace agree that the impeachment trial will be a bloodbath and bludgeoning like what VP Sara said? Katulad na sa sinabi sa Invictus, kung yun po ang kanyang iniisip at kanyang opinion ay hindi naman natin na siya mapapahinto sa kanyang pagsasalita patungkol dito. At magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. At yan naman ang hinahanap ng ating mga kababayan, malaman ano ba talaga ang mga katotohanan sa mga ibinabato sa kanya. Next question po, Ivy Reyes, Billionario. Hi, Yusek. Good afternoon. VP Sara's camp prayed for a status quo anti-order yesterday before the SC with the premise that the authority of the presiding officer is defective, and they're also challenging the amendments made on the rules of procedure on impeachment trials. Ano po ang komento rito? Anong particular amendment? Yung pong pag-amend ng rules of procedure sa impeachment trials, gaya po nung pag-set in place ng presiding officer na hindi yung Senate President po. Sa ating pagkakaalam, ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon. At marami rin na mga legal luminaries, isama na natin si dating Supreme Court Justice Ascuna na sinabi na ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon dahil walang particular na sinasabi na bawal ang hindi Senate President ang mag-preside sa isang impeachment trial. So, karapatan naman po nila na tumakbo sa Supreme Court at ano po ba ang kinakatakot nila if ever kung isang abogado ang nakaupo bilang presiding officer ng impeachment. Next question po, Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Nung mag-umpisa po ang impeachment trial, napag-usapan yung impeachment rules. At may sinabi po si Senator Pia Cayetano na kung kailangan ng special session para pag-usapan yun, edi tawagan ninyo ang Malacanang, mukha namang very supportive ang Malacanang sa majority. Would you like to comment on that? Unang-una, gusto po nating kamustahin si Senator Pia Cayetano. Kamusta na po ba, Senator Pia Cayetano? Dahil sa tuwing nagsasalita siya very recently, ay lagi siyang parang hinihingal. At di natin alam kung excitement, anxiety, pero siguro napansin niyo rin na medyo hingal na hingal si Senator Pia sa kanyang pananalita. Well, anyway, kung yun ang kanyang suhestyon, siguro hindi niya na kailangan mag-utos sa iba. Maaari naman niya siguro itong gawin. But sinasabi niya na ang Pangulo ay suportado ang majority. Nagsalita po ang Pangulo.
Sa isang panayam, kung di tayo nagkakamali ay sa kapihan, sinabi naman niya na kung ano man ang isinasagawa, nagiging desisyon sa Senado, ito naman ay kanyang susuportahan. At ito naman, ang desisyon naman, ang nagwawagi lagi ay kung anong sinasabi ng majority. So, susuportahan po ng Pangulo, unang-una po because of the separation of powers, but susuportahan po ang ginagawa ng Senado as long as those activities are within the bounds of law. So, di naman po niya susuportahan ang desisyon ng majority kung ito ay mayroong pag-uutos para sa isang lock and load order, ang pag-ayon sa pagpapaputok ng isang General Aplaska, at hindi rin naman po siya sasang-ayon sa isang pagpapatakas sa katulad po ni Senator Bato. Mga gawain malamang na mayorya, pero hindi po yan sasang-ayunan ng Pangulo. So basta tama lang po at naaayon sa batas, naaayon sa proseso, na naaayon sa jurisprudence, yan naman po ay susuportahan ng Pangulo. Next question po, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. The death threat made by the Vice President against President Marcos became one of the central issues in yesterday's trial. Did the President watch that portion of the proceedings kasi it directly concerns him? And somehow, yung pagsasailalim ba nito under an impeachment trial validated the President's previous statement na hindi dapat baliwalain yung ganitong klaseng mga remarks or rhetoric? Katulad ng aking binanggit, hindi naman po nagmo-monitor ang Pangulo para panoorin ito dahil marami po mga meetings na inatin ng Pangulo. Kasama na po dyan yung EDC at marami pa pong mga pagpupulong. So, at itong pagbabanta sa buhay ng Pangulo na isinagawa ng Vice Presidente, hindi na po ito bagong news. Matagal na po at nakita na rin po natin kung ano ang naging tugon ng Pangulo patungkol sa pagbabanta sa buhay niya sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng Vice Presidente sa isang assassin. So, nagkaroon ng hearing kahapon para patunayan ito. Sa ating pagkakaalam, hindi ito dininay ng Vice Presidente. At ang kanyang depensa lamang dito ay freedom of expression. So, walang pagtanggi, walang pagpapasinungaling sa akusasyong totoo niyang pinagbantaan ang buhay ng Pangulo. During the opening of the impeachment trial, the defense team of the Vice President argued that this proceeding seeks to overturn the will of more than 32 million voters. Sabi pa po ng defense, the Vice President received more votes than the President and any member of the House prosecution panel. From your perspective, should the number of votes affect itong, kumbaga yung, does it have any bearing in an impeachment trial? Kung yan ang susundin natin na reason o argumento, ibig mong sabihin kahit na 100% ng mga Pilipino ang boboto sa isang public servant, pwede rin siyang gumawa ng mga impeachable offenses. Dahil malaki naman yung boto niya eh. So wag nang pansinin yung mga impeachable offenses na di umano nagawa kasi binoto siya ng milyon o trilyon ng mga Pilipino sa Pilipinas. So, hindi po ito tamang argumento, kaya nga po meron tayong provision sa Constitution ng impeachment. Dahil ito lamang po ang paraan na maaari makapagpatalsik sa isang public servant na umubuso ng kapangyarihan at nagsagawa ng mga impeachable offenses. Hindi po usapan ito ng numero ng mga bumoto. Ang usapan po dito ay accountability, transparency, at of course, sinasabi natin dapat, kung liable ka, managot ka. Follow-up question po kay Let Narciso. Quick follow-up lang, ma'am. Sabi niyo po ay hindi nagmo-monitor si Presidente, pero binanggit niyo rin po na niya rin naman sa balita yung mga nangyayari. So, how did he feel about this? Did he say anything? How did he react? Sa ngayon, kanina nag-meeting po kami, hindi po, wala po siya nabanggit patungkol po dito. Next question po, Heidi Sompang, FEBC, DZAS.
Good afternoon, Yusek. Nakarating na po ba sa impormasyon ng Malacanang yung sinasabi pong impeachment plot against Ombudsman Remulla? At ano po ang posisyon dito ng Palasyo or ng Pangulo? Sa pagkakataon pong yan, hindi pa rin po namin na pag-uusapan. Hindi po siya nagiging issue sa ngayon sa mga meetings po ng Pangulo. Sa ngayon din po ay hindi ko po alam kung meron na po bang kopya ng complaint o parang naibabalita lang ito. Dahil alam ko na ibalita ito, pero parang wala pa po yatang complaint na nailalabas. So, hindi pa po maaari magkaroon ng reaksyon ang palasyo dahil parang ito ay naibalita lamang at wala pang konkretong ebidensya kung may magsasampa man o wala. Pahabol na tanong po. Tuesday New, DZWB. Good morning, ma'am. Ma'am, for confirmation lang, ma'am, na italaga raw po si dating Secretary Ben-Hur Abalos as Cabinet Secretary. May informasyon po nung lumalabas na mag-oath taking na siya today. Wala pong ganung balita. Pero may ibabalita ako na mag-oath taking. Okay, pakibalita nyo na, ma'am. Babasahin ko maya-maya. Salamat. Yun na pong huling tanong, Yusek, back to you. Maraming salamat. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay tapat sa bayan. Hindi gumagawa ng fake news at mas lalong hindi nagpapabayad para gumawa ng fake news laban sa bayan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.